What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So pag-uusapan natin ngayon paano at tips para maging swabe ang buhay mo bilang lalaki. Interesting ba? Kaya kung ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy shake ala kill, ako 10 toes down. Again pare, before tayo mag-start, yung 3 perfumes natin available sa TikTok Shop at Shopee. Wala na kayong hanaping iba. Ito na yung mga kailangan yung pabango. Yung Seduce pare, nagkakaubusan na naman tayo. So, bumili na kayo habang may stock pa. Okay? So, itong mga tips na pag-uusapan natin. No? Pag sinabi mo kasing suwabe, pare. No? Suwabe. Malinis. Okay? Pag sinabi mong ang suwabe naman ng kotse mo, pare. Malinis. Makintab. Diba? Walang dumi. Pero itong mga tips na sasabihin ko, makakatulong to para ma-minimize yung mga problemang papasok sa inyo at marating ninyo ng mabilis yung goal ninyo. Okay? Let's go. Okay, tip number 1. Okay, pag estudyante ka, ang tip ko sa'yo, 80% diploma, 20% diskarte. Okay? Kung tapos ka na mag-aral, nagtatrabaho ka na, 80% trabaho, 20% diskarte. Okay? Anong ibig ko sabihin doon? Kung estudyante ka pa lang, no? Nasa Pilipinas kasi tayo, pare. Nasa Pilipinas tayo. Hindi tayo katulad ng Western country na kahit high school lang tapos ka na. Dito, kailangan mo talaga ng college degree, diploma para magkaroon ka ng trabaho. Importante yan. Isa ako sa naniniwala na kailangan mo pa rin talaga ng diploma, lalo na dito sa Pilipinas. Okay? Pero, at the same time, kailangan mo rin tignan yung future mo. Kailangan kumuha ka ng 20% ng oras mo, nag-aaral ka para makapag-isip ng diskarte. Okay? Mga side businesses, side hustle na pwede mong pasukin kahit estudyante ka pa lang. Same to ng mga nagtatrabaho. Okay? Nagtatrabaho ka, 80% ang oras mo dyan. 20% naghahanap ka ng diskarte. Kasi naniniwala din ako, pare, para mahanap mo or makaumpisa ka ng diskarte, okay, or side businesses, kailangan may puhunan ka muna eh. Diba? At yung work mo, dun ka makakuha ng puhunan mo. Bakit magiging swabe? No? Bakit magiging swabe yung buhay mo bilang lalaki pagka meron kang diploma, meron ka ring side hustle? If ever man, no, na wala talagang pag-asa, no? Walang pag-asa sa paghaharap ng business, and that's okay. Wala eh. Kasi minsan, no, hindi ka talaga nabibigyan ng opportunity na makaharap ng side hustle mo, side businesses mo. Kung wala talagang ganun, masisira ulo mo pagka pinilit mo eh. Diba? Mas lalo kang malulugi. So, meron kang trabaho. Okay? May diploma ka, may trabaho ka. Yun yung upside ng may diploma, yung may upside ng 9 to 5 eh. Secure yung monthly mo, may pera ka monthly. Okay? So, nabulilyaso yung business mo. At least kahit pa paano may diploma ka, pwede ka makapaghanap ng trabaho, pwede ka mag-ibang bansa kung talagang yun na lang talaga yung opportunity na makukuha mo eh. At ito pa, if ever man nag-push ka sa side business mo, lumaki yung side business mo eh. Diba yung side hustle mo, lumaki. So nag-focus ka dun. Siyempre, inaano natin dito na baka malugi. Pero naniniwala naman ako pagka nag-business ka na, may idea ka na sa business, kahit malugi ang business, makakahanap ka ng ibang paraan eh, para makahanap ng ibang businesses eh. Diba? Naniniwala ako dyan. No? Pero if ever man talaga na mag-fail, meron kang diploma na masasandalan, makakapagharap ka ng trabaho. Yun ang ibig sabihin ng swabe na buhay. Yung meron kang mga backup plan. Okay? Para maging swabe yung buhay mo, meron ka dapat mga backup plan. At yun pare, may diploma ka at the same time may side hustle ka. Diba? Kasi sa 9 to 5 din, hindi rin naman secure eh. Diba? May mga time na malulugi yung kumpanya, magsasara. Diba? So, meron kang backup plan, meron kang business na pagtutuunan ng pansin. At least sa'yo yun, ikaw ang boss dun. Diba? Mas masaya magtrabaho pag business mo eh. Yun yung upside. May mapupuntahan ka, hindi ka masisiro. Diba? Swabe. Okay, next tip natin, no, para maging swabe yung buhay mo, para marating mo yung goal mo ng maayos at mabilis. No? Next tip is lumayo sa mga troublemaker na kaibigan. Okay?
Ito yung mga klase ng tropa na laging naghahanap ng gulo, laging pumapasok sa gulo, pumapasok sa mga illegal na activities, pare. Okay? Pag meron kang tropang mahilig pumasok sa gulo at lagi mo tong kasama, lagi mong kasama, hindi malayo pare na yung kamalasan niya, lahat ng problema niya, madamay ka. Pag nadamay ka sa mga ganyang galaw, pare, for example, sa mga illegal na activities, nadamay ka, napagbintangan ka, nakulong ka, makakatulong ba yun sa pagkuha ng goals natin sa buhay? Magiging swabe ba yung buhay mo? Hindi. Hadlang. So, lumayo kayo sa mga tropang mga ganun, pare. Again, masayang kasama yun. Pero minsan, dahil masaya silang kasama, nakakalimutan natin na nahihirapan tayong i-differentiate ang masaya sa mali. Okay? So, iwasan nyo yung mga ganun. Pagka nakakaramdam kayo, pare, na medyo pumapasok sa illegal na activity yung mga tropa ninyo, na alam ninyo medyo kinakabahan ka ng kasama yung mga yan, medyo lumayo-layo ka na, bro. Okay? Kung gusto mo maging maayos yung buhay mo, kung gusto mo makuha yung goal mo. Kasi yung mga problema na ganyan, ihilain ka pababa niyan. Hindi man yung tropa mo, hindi man nila sasadyain na hilain ka pababa. Pero yung problema mismo ang maghihila sa inyo pababa. That's the reality, pare. Okay? May goal tayo dito eh. Di ba may goal tayo sa buhay? Hindi naman tayo naglalaro lang eh. Kung padogi-dogi lang tayo dito, walang problema. Sige lang, samahan mo lang. Pero hindi eh. May gusto tayong marating eh. Next tip, pare. No? Next tip para maging swabe yung buhay mo, makuha mo yung goal mo. Okay? Exercise at eat right. Okay? Isa sa mga balakid para maging swabe ang buhay natin. No? Ako, takot din ako dito, kaya hanggat maaari, lagi pa rin ako nag-workout kahit sobrang busy ko na. No? Isa sa mga balakid ng buhay natin is yung health natin, mga pare. Once tamaan ka ng sakit, maraming tatamaan yan, bro. Yung mood mo, yung lakas mo, mabuti sana kung palagnat-lagnat lang, pero kung grabe, di ba? So, again, wag yung aalisin yung exercise sa routine ninyo. Okay? Wag ninyong aalisin yung exercise sa routine ninyo. Sobrang importante niyan. Big deal, pare. Big deal sa akin ang health ko. Kasi may gusto nga akong marating eh. Ayokong magkasakit ng malubha. No? Diba, alinanglag natin ako sipon. Okay, sige. Pahinga 3 araw. Pero yun talagang ayoko yung magkasakit ako ng kagrabe-grabe, pare. Kaya iniiwasan ko talaga. No? At ngayon, di ba sabi ko nga kanina, exercise and eat right. Diba? Kung napapansin niyo, bro, sa mga TikTok videos ko, hindi na ako masyadong nagpapakita na umiinom ako. Kaya ang concept ko dati is may iniinom ako habang nag-a-advise ako sa inyo. Kasi gusto ko parang inuman eh. Inuman session, no? Inuman session, parang magtutropa lang tayo. Pero kasi na-realize ko, bro, na hindi siya maganda eh. Di ba? Hindi siya maganda. Nung nagpo-promote ako ng pare, weekly umiinom ako. No? Weekly umiinom ko na. Napansin ko na lumalaki yung tiyan ko, tumataba ako, pare. Kaya tinigil ko na. Umiinom pa rin ako from occasional, no? Literal, pare, literal na occasional, no? Pag may ano lang or trip ko lang. Pero yung habitual, pare, hindi na. Tinanggal ko na, pare. Kasi ayoko rin ma-influensyahan kayo na gawin yun eh. Mahirap na, pare, baka singilin tayo niyan pagtanda natin, hindi pa natin ano yung goal natin, or nandun tayo sa goal natin, ini-enjoy pa lang natin, saka tayo magkakasakit. Nakakalungkot. Kung big deal sa akin ang health ko, gawin nyo rin big deal sa inyo yan. Kasi again, katawan nyo yan eh. Di ba? Pag inalagaan yung katawan ninyo, magti-thank you yung katawan ninyo, kayo, magti-thank you yung katawan ninyo sa inyo, kayo rin ang magbe-benefit. No? The more na healthier ka, mas masaya ka, yung mood mo, okay? Mas marami ka rin may isip kasi may peace ka, wala kang sakit. Mas marami ka may isip na magandang gawin mo para makuha yung goal mo sa buhay. Okay, pare, last but not the least, last tip ko para maging swabe ang buhay mo, marating mo yung goal mo is lumabas at mag-enjoy. Sabi ko nga kanina, big deal ang health ko para sa akin. No? Kasama na rin dyan yung mental health. Okay? Ayoko naman na sabi lang ako ng sabi dito yung mga kailangan yung gawin, pero nakakalimutan ninyo yung mental health ninyo.
Okay, kailangan maging balanse. Suwabe pagbalanse. At ito na yon pare. Kailangan mag-enjoy ka rin. Ayoko naman na masira yung ulo ninyo kakaisip ng hassle ninyo. From time to time, pag alam ninyo na may one step closer kayo sa goal ninyo, mag-enjoy naman kayo kahit papano. Diba? Lumabas, mag-enjoy. At hindi lang yun basta enjoyment eh. Diba? Pag lumalabas kayo, marami kayong maikilalang ibang tao. Ibang tao means bagong opportunity. Okay? Diyan kayo makakilala ng mga pwede ninyong idea for side hustle, businesses, connections pare. Okay? So again, wag ninyong kakalimutan yan. Ayoko naman na maging influencer ako dito na puro lang ako grind. Diba? Masisira ulo nyo dyan, brad eh. Diba? Ayoko ganun kasi ako naniniwala ako swabe pagbalanse. So kailangan, again, sabi ko nga kanina, if you feel, if you know na one step closer na kayo sa goal ninyo, enjoy muna, no? Take a break, mga one day, enjoy. Meet some girls, no? Basta girls, no? Girls naman, pampa-enjoy, di ba? Man chicks ka, walang problema dun. As long as, again, walang problema sa akin yung mag-happy kayo. As long as reward mo yun dahil may hard work kang ginawa. Hindi ko gusto yung puro enjoy lang pare. Ayoko nun kasi ako hindi naman ako ganun eh. I mean, enjoy pa rin para balance tayo, para wino-work natin yung utak natin pero may time pa rin siya para mag-relax. Para hindi tayo nababaliw, hindi tayo nade-depress. Okay mga pare, so yun yung mga kailangan mong gawin. Pag ginawa mo yun, for sure ako malinis ang path mo to your full potential, to your goals sa buhay. Okay pare, so yeah, that's it for me. Comment down below kung anong mga reaction niyo, leave a like and subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Josh on Point. See you next time. Boom. GF